Napansin ko na lang na tulala ako sa isang sulok ng aking kwarto habang hawak ko ang sulat na padala galing sa kanya. Ito ang nakasulat. Mike, bakit di ka na sumusulat sa akin? Malapit na pala ang balik mo. Malapit na nga pala akong maging ama. Nakakainis ako. Please huwag ka namang umiyak. Alam kong masasaktan ka. Ayaw ko namang dito mo pa malaman sa pag-uwi mo, kaya inunahan na kita. Pero tandaan mo, naging masaya ako nung nakasama kita. Mahal na mahal pa din kita. Handa akong magpaliwanag sa iyo pagbalik mo dito. Basta huwag mong pababayaan ang sarili mo dyan, ha? Hihintayin ko ang pagbalik mo dito. At pasensya na ulit. I love you. Ryan. Parang nagunaw ang mundo ko. Mahal niya ako pero magiging ama na siya. Gusto kong unawain pero hindi ko talaga maunawaan. Nalilito ako. Nasasaktan ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko pa. Hindi ko alam kung kakayanin kung makaharap pa siya. Ayaw ko na gusto kong umuwi. Nalilito ako. Ayaw ko dahil alam kong masasaktan lang ako lalo. Gusto ko dahil sa kabila ng nalaman ko, nais ko pa rin makita si Ryan. Nakakainis. Pero kailangan kong tanggapin ang mga nalaman ko kahit na gaano pa yung kasakit. Sabi ko nga sa sarili ko, maling-mali yung pagkakataon na sinabi ko sa kanya na mahal ko siya. Dahil lalayo ako sa kanya. Iniisip ko, kung hindi ko rin naman sinabi sa kanya, malamang maiinis din naman ako sa sarili ko kung malalaman kong magiging ama na siya. Magkakaroon pa rin ako ng pagsisisi. Kung alam ko lang noon na hindi niya ako iwasan sa oras na sasabihin ko sa kanya na gusto ko siya, sana noon ko pa sinabi. Sana na bago ang sitwasyon. Wala na sana ako ngayon dito sa Maynila. Malamang mas pipilitin ko ang aking mga magulang na doon na lang ako mag-aaral kasama siya. Pero huli na ang lahat. Siguro nga nakasulat na ang tadhana ko. Binabaybay ko na lang. Hindi ko alam kung hanggang saan ako makakarating. Kung paano matatapos ang tinatahak kong istorya ng aking buhay. Nagdesisyon akong umuwi sa amin. Pero kagaya ng aking inaasahan, walang Ryan na sumalubong sa akin sa pantalan. Kagaya ng paninibago ko nung dumating ako sa Maynila. Nakakapanibago na wala siya. Wala ang nasasabik niya mga pagtingin na muli akong makita. Nakarating kami noong sa bahay. Nagpahinga muna ako. Humiga. Nakatingin sa kisame. Umaasa akong may babato sa bintana. Pero wala. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagising ako sa katok ni Mama. Mike, andito si Ryan. Ang sabi ni Mama. Bigla akong nagising. Pero hindi ko talaga alam kung lalabas ako at makikipagkita ako sa kanya. Nakaramdam na ako ng pagkahiya sa kanya. Huminga ako ng malalim. Pakisabi po, bababa na po ako. Tumayo ko sa aking kinahigaan. O sige,
Ang sabi ni Mama. Bumaba ako. Nakita ko siyang nakaupo noon sa upuang kahoy. Nagkikipag-usap siya kay Papa noon. May napansin akong malaking pagbabago sa kanyang itsura. Mas naging mature na siya. Nagkaroon na siya ng konting balbas. Sobrang mas naging kaakit-akit na siya sa aking paningin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko pero nandoon pa rin ang pananabik na muli ko siyang makita. Nung nakita niya ako, umiti siya at tinaas ang kanyang kamay. Kagaya ng parati niyang ginagawa sa tuwing nakikita ako. Inayos ko ang lukot ng aking damit. Inayos ko ang tayo ko. Sinuklay ko ang aking buhok gamit ang aking mga kamay bago ako lumapit sa kanya. Kumusta ka na? Ang tanong niya. Alam kong ironiko ang tanong na yon dahil alam naman niyang hindi ako okay. Umiti pa din ako. Okay naman. Pinasok ko sa likurang bulsa ko ang aking mga palad. Labas tayo? Ang sabi niya. Tumango lang ako. Nagpaalam muna kami at lumabas. Habang naglalakad ay hindi ako umiimik. Gusto ko siyang yakapin noon. Halikan. Lambingin. Pero hindi ko na magawa. Ano ba kasi ang nangyari? Hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanong. Masaya pa tayo, di ba? Pero anong nangyari? Sabi mo, mahal mo ko. Pero bakit? Bakit? Paano nangyari magiging ama ka na? Hindi mo na siya nagsalita. Huminto kami sa tulay. Sumandal siya doon. Humawak ako sa kapitan ng tulay. Nakatingin ako sa rumaragasang tubig. Naimbitahan ako sa isang kasiyahan, Mike. Natatandaan mo ba si Carmina? Yung sinasabi ko sa yung crush ko noon. Kahit ang sabi niya. Tumango ako. Kilalang kilala si Carmina. Bukod ko sa napakaganda niya, anak siya ng mayor ng lugar namin. Nagkasiyahan, inuman, hanggang sa malasing si Carmina. Ganun lang? At may nangyari sa inyo? Yun ba ang sinasabi mong problema sa sulat mo? Ang tanong ko. Tumango siya. Napaiyak ako. Parang tinusok niya ng karayom ang puso ko. Nagpigil ako, Mike. Sinubukan ko. Pero ano? Napatingin ako sa kanya. Natutokso pa rin ako sa babae. Sasabihin ko din naman sana sa'yo pero nagbunga ang ginawa namin yun eh. Pasensya na. Yumuko siya at ramdam ko ang pagkagilty niya. Pinunasan ko ang luha ko ng kamay ko. Nung nalaman yun ng mga magulang ni Carmina, pinagkasundo kami kaagad para ikasal. Dahil kung hindi ko siya pakakasalan, makukulong daw ako sa salang panggagahasa. Kaya sa susunod na taon, kapag lumabas na ang bata, ikakasal na kami. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahal na mahal pa rin kita, Mike.
Ang sabi niya sa akin, inalis ko ang kamay niya sa kamay ko. Dahil sobra na ako nasasaktan eh. Mahal din kita, pero iba na ang sitwasyon ngayon. Magkakaroon ka na ng pamilya. At aalis din naman ako ulit. Siguro, dapat na natin itong tapusin. Ang sabi ko, Huwag Mike, ayoko. Alam ko kasalanan ko pero huwag naman. Masasaktan ako kapag nawala ka sa akin. Ako, hindi mo ba iniisip ang nararamdaman ko ngayon? Mas dobling sakit ang nararamdaman ko kaysa sa nararamdaman mo ngayon. Ang akala ko magiging okay tayo pero hindi. Hindi eh. Hindi tayo para sa isa't isa. Tadhana na ang nagpapaliwanag sa atin. Pues, kakalabanin ko ang tadhana. Ayaw kong maglihim sa'yo. Dahil alam kong maunawaan mo ko. Hindi pwedeng dalawa kami sa puso mo. Alam ko, ikaw lang ang nasa puso ko. Magiging ama ako ng anak namin. Magiging asawa niya ako. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Ibibigay ko sa kanya ang atensyon ko na magiging pamilya namin pero hindi ang pagmamahal ko. Dahil para sa'yo ako. Ang sabi ni Ryan. Hinawakan niyang muli ang palad ko. Nalilito ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ang sabi ko, huwag kang malito. Magiging okay din tayo. Hindi na tayo magiging okay. Paano kung malaman nila ang tungkol sa atin? Mayor ang makakalaban natin. Walang makakaalam ng tungkol sa atin. Itatago natin sa kanila ang pagmamahalan natin. Sige na naman oh. Huwag mo naman akong isuko. Mahal mo pa ako, di ba? Oo. Hindi naman ganun kadaling mawala yun. Umiyak na ako ng gusto. Pinunasan niya ang luha ko ng kanyang daliri. Ganon din ako sa'yo. Mahal kita. At lagi kitang minamahal. At hindi yun magbabago. Kahit na anong mangyari. Hinawakan niya ang mukha ko. Nilapit niya ang labi niya sa labi ko. At muli, naglapat ang aming mga labi. Mahal na mahal ko si Ryan. At bahala na kung ano man ang mangyayari.